Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kasunod na araw ng kapistahan ng tagumpay ni Jesus, tagumpay ng krus ni Jesus, ito'y kapistahan ni Maria na puno ng dalamhati. Our Lady of Sorrows. Talagang puno ng dalamhati si Maria. Ang mga tiniis ni Jesus sa kanyang laman ay tiniis din ni Maria sa kanyang puso. Nandun si Maria at nakikita niya ang pagpapakasakit ng kanyang kaisa-isang anak. Naramdaman niya sa kanyang puso ang bawat hagupit ng latigo sa katawan ni Jesus. Ang hapdi ng pako sa kamay at paan ni Jesus ay naramdaman din ni Maria. Nandun na ang mahal na ina hanggang sa wakas ng buhay ni Jesus. Wala nang malay si Jesus. Nagdurusa pa ang kanyang mahal na ina. Hawak-hawak niya ang malamig na bangkay ni Jesus. That's why Mary is really Our Lady of Sorrows. Ang ating pagbasa ngayon ay nagpapahiwatig sa atin ng mga huling araw ni Jesus. Narinig natin, dumalangin at lumuluhang sumasamo siya sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. Naglalarawan ito ng Kanyang malalim na pagdusa doon sa Harden ng Getsemani. Nandun na lamang, ganun na lamang kalaki ang kanyang pagdurusa na pumawi siya ng dugo. Pati na habang siya ay nakabitin sa krus, siya ay nagdarasal. Parang walang bisa ang kanyang dasal kasi pinako siya sa krus at namatay pa. Pero dininig siya ng Ama. Siya ay muling nabuhay. Doon sa krus natin masasaksihan ang pagiging tunay na anak ni Jesus, ang anak ng Diyos. Tiniis niya ang lahat dahil sa kanyang pagsunod sa kanyang Ama. Masunurin nga siyang anak hanggang sa kamatayan at kamatayan sa krus. Madaling mabuting anak kung okay ang takbo ng buhay. Pero kung may malaking problema at malaking kahirapan, dito masusukat kung talagang mabuting anak ang isang tao. Masusunod pa ba niya ang kanyang ama kung ito'y magdadala ng ganyang kahirapan? Pinatunayan ni Jesus ang kanyang pagmamahal at paggalang sa Ama sa pagtiis niya ng kahirapan, lalo na ang kanyang kahirapan sa krus. Tayo rin ay mga anak ng Diyos. Inampun niya tayo bilang kanyang mga anak nung tayo ay bininyagan.
Nagiging masunuring mga anak ba tayo? Lalo na sa panahon ng kahirapan, sa pagsasabuhay natin ng mga utos ng Diyos sa atin? Talagang naniniwala ba tayo na tayo'y anak ng Diyos? Hindi niya hahayaan na tayo'y matalo ng kasamaan. Mahal ng Diyos ang kanyang anak. Kaya nga sa gitna ng mga tiniis niya, pinaubayan niya ang kanyang sarili kasi mahal niya tayo. Our Lady of Sorrows, tulungan mo kami sa mga dalamhati ng buhay na palaging umasa sa pagmamahal ng Diyos sa amin. Palakasin mo kami kapag kami nakararanas ng dalamhati.